At nitong Miyerkules lamang po, ginanap ang isang senatorial debate sa Quezon City Memorial Circle kung saan nagtagisan ang 6 na mga kandidato sa pagkasenador ukol umano sa isyu ng lipunan. Para sa detalye, balikan natin ang report ni Jules Gia. Isang buwan bago ang May 13 midterm elections ay samut-saring mga debate na ang inoorganisa upang magpakitang gilas ang mga kandidato para sa hatol ng bayan. Isa na rito ang senatorial debate na inorganisa ng Rappler, isang bago at tanyag na social news network. Pinili nilang gawin ang debate sa isang popular na parke tulad na lamang ng Liwasang Aurora sa Quezon City Circle upang mas may palapit ito sa mga tao. This was really it's an experiment, and I thank the 6 candidates for trying, because we try to pretend that we vote based on what we think, but we don't. As people all around the world, we vote based on how we feel. That's what the neuroscientist said, and today we tried to figure out, can we try to understand how Filipinos feel about politics? We learned a lot. We're going to map the community. We're going to see what emotions spread through different parts. And you can also see different candidates mobilized online different ways. So for me, it's the beginning of an adventure to try to understand how social media will change politics here in the Philippines. Ang mga dumalong kandidato sa pagkasenador ay sina Bam Aquino, Teddy Casino, Richard Gordon, Risa Hontiveros, Grace Po at Eddie Villanueva. Ang daloy ng debate ay nag-focus sa posisyon ng bawat kandidato sa isyu ng lipunan at gayon na rin sa mga isyu na kinaharap ng bawat kandidato. Ukol naman sa samut-saring mga surveys na ginagawa ng iba't ibang grupo, ito ang masasabi ng isang kandidato. Mamimili sila. Alam nila na may track record yan, alam nila may kakayahan yan. Hindi lang porke tayo UP tayo pare-pareho. Ang importante dyan kaya ba niyang gawin yung sinasabi niya? Kaya ba niyang baguhin ang lipunan? Kaya ba niyang baguhin ang values natin? Kapansin-pansin din naman ng dami ng mga kabataan na nanood sa debate. Sa kanilang pagsuri, lumilitaw ang tunay na kapasidad ng bawat kandidato sa pagbaga sa kanila sa mga debating tulad nito. Hinihimok na rin nila ang kapwa nila kabataan na makialam at makilahok sa lahat ng mga aktibidad upang makalikha ng isang matalinong boto. I'd like to congratulate all the senatorials who attended sa debating ito, kasi nagkaroon ng pagkakataon ang mga supporters at the same time yung mga dumalo na makita kung gaano kasinsero mga candidates na sa kanilang mga plataforma. At this point kasi, barely a month to go before the elections, yung platform kasi nailatag na nila pero it's a matter of how the people will discern if sila ba ay totoo sa kanilang mga ikinakampanya. Yung kabataan ay isang malaking puwersa, no, na makakatulong dun sa mamamayan sa pagdedesisyon, at yung kabataan very active yan. Siyempre, dapat ang kabataan ay patuloy na kumilos sa pagpili, no, at critical na pag-encourage ng critical thinking at critical analysis ng kung ano ba talaga, sino-sino ba talaga yung dapat piliin. Sino-sino ba talaga yung dapat piliin sa Senate? 4 na linggo na lamang ang nalalabi bago ang hatol ng bayan upang mailuklok sa posisyon ng isang dosenang senador, mga party list at mga opisyal sa lokal na pamahalaan. Natin ang panahong ito upang suriin ng mabuti ang plataforma ng bawat kandidato, higit pa sa kanilang pangalan, higit pa sa kanilang angkan. Ang hamon tungo sa pagbabago ay nasa bawat boto ng botante, kaya sa May 13, 2013, maging matalino, matalas at malaya, bumoto para sa sambayanan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Jules Gia.